welcome sa The Lord of Stories Podcast. So, rebranded na yung Quintiologist Podcast natin, no? So, The Lord of Stories Podcast na siya. So, in-explain ko naman dun sa isang video, no, bakit tayo nagpalit ng title. At saka nagpa-vote naman tayo dun sa mga subscribers natin, eh. So, ayun, kahit paano, umokay naman sila dun sa title na The Lord of Stories Podcast. So, ngayon, itutuloy na natin, no, yung summary ng story ng Bible natin. So, ito yung part 2. So, more likely, ang gagawin natin is i-close out na natin yung story ng Old Testament. So, recap lang. So, bago natin ituloy yung story, so, nangyari dun sa part 1, di ba? Bali, kinreate ni Lord yung earth at kinomission niya yung humans, no, na i-take care yung creation. So, para mag-flourish, no, at mag-spread yung blessing ni Lord. Pero at the same time, nakita natin yung mga kontrabida, no, doon sa story, which is yung serpent, tapos yung mga sons of God, no, tapos yung nagkaroon ng mga divine rebellion. So, itong mga bagay na to, sila yung nag-i-impede, no, na mag-spread yung blessing ni Lord sa buong mundo. And it turns out from all of the nations, diba, na nakalist dun sa Genesis. So, kumuha si Lord nung wala dun sa listahan. So, bali, tinawag niya si Abraham. So, sinet apart niya, no? So, ayan, para si Abraham yung magiging vehicle ng blessing, no? So, as we go along sa story, ayun, bali, umabot sa point na napunta sa Egypt yung mga Israelites at niligtas sila ni Lord. At the same time, nakapag-build tayo ng case, no, bakit kinailangan yung instruction or yung law na tinatawag sa mga English Bible natin. Tapos ayun, bali yung magiging role ng Israelites, 'di ba, is yung maging priest. So sila yung magiging vehicle, no, para ilapit yung mga tao kay God. Pero it turns out, ayun, so nag-fail din sila, no, imbis na maging tapat sila kay Lord. So nagwo-worship sila ng mga ibang gods hanggang sa ayun, punong-puno na si Lord sa kanila, 'di ba? So super fast forward hanggang sa natanggal sila dun sa promised land na binigay sa kanila. So ngayon, 'di ba, ano na yung mangyayari, no? So, despite the fact na pinili ni Lord yung Israel para maging vehicle ng blessing niya, pero itong pinili niya ngayon, kailangan ng rescuing. Tapos ngayon, wala sila dun sa lupain nila. So, bali, ang gagawin natin ngayon is i-check natin, no, yung mga passages sa mga prophets. Okay, or let's say sa mga Psalms, no, yung about sa hope at yung magiging coming future. Tapos, ayun, bali do sa magiging part 3 natin, isa-summarize na lang natin saglit, no, yung sa New Testament. So, as we know, mas basang-basa yung New Testament compare sa Old Testament, kaya kahit paano mas magiging mabilis na yung discussion doon ng summary ng story ng Bible. And then, after that, magkakaroon tayo ng mga ilang episode about sa overview lang ng hermeneutics bago tayo magsimula ulit. So ito talagang magwo-walkthrough na tayo mula Genesis at hindi ko alam kung anong taon tayo makakaabot ng Revelation. So yun, bali once na nasa exile na yung Israelites, ayan, bali may mga prophets, sila Jeremiah, sila Isaiah, sila Ezekiel. Okay, tapos at the same time, meron din tayong mga accounts nila Daniel. Okay? Tapos ayun, bali, aabot din sa point na makakabalik din yung Israelites sa Promised Land. Tapos ayun, magbibuild sila nung second temple. Bali, doon naman papasok sila Haggai, sila Ezra, Nehemiah. And then, ayun yung pinakahuli yung Malakay. So ngayon, bali, ang i-check natin, so since summary to, no, bali, ayun nga katulad ng sabi ko, yung summary, hindi siya masyado nakakapagbigay justice, eh. Pero yun, babawi na lang tayo once na mag-go tayo, no, all throughout dun sa verse by verse
or let's say yung buong books of the Bible. Hindi ko nga lang alam kung ilang taon yung aabuti nun. So, mas iba kasi kapag nag-walkthrough tayo compare sa mga katulad ng ganitong summary. Pero at least kahit papano kaya ginagawa natin itong summary na to para kahit papano makita ng mga viewers natin or ng mga listeners natin sa podcast kung ano yung parang pinaka large arc or yung backbone ng story ng Bible, no? As opposed to sa parang mas summarize pa dito sa ginagawa ko na parang iba na yung story na tinatel. Okay, so I can say na yung mga themes na nagra-run throughout dun sa once na na-exile sila is more likely about sa judgment, no? Okay, so judgment tapos at the same time nagbibigay din ng hope si Lord. So, hindi ko masyadong i-exhaust ngayon yung nasa prophets, no? Bali, kahit pa paano, yung mga saktong team lang. So, hope na mabigyan tayo ng mahabang buhay ni Lord, no? Para kahit pa paano, di ba, ayan, once na mag-book by book na tayo, ayan, kahit pa paano ma-point out natin at ma-flesh out talaga natin yung mga important details para once na mag-go tayo sa New Testament, alam natin yung background ng story at bakit kailangan dumating ni Jesus Christ, no, doon sa scene. So ayun, bali for the judgment, may dalawang judgment na nagraran, no. As we see doon sa story sa part 1, di ba? May problema eh. So problema yung tao. At the same time, di ba, mayroong mga third party na problema, which is yung mga evil spiritual beings, no? So, ang tanong ngayon, di ba, ano ba yung judgment na masasabi ng Bible about that? So, yan, bali, basahin muna natin yung nasa Isaiah 59, no? Yung about dun sa judgment. Kaya nasa ako yung, yung Israelites. So, reading from Pinoy version, okay? So, hinatulan ng prophet ang kasalanan ng tao. So, more likely directed to sa mga Israelites, no? So, ayan. Tignan nyo. Hindi maiksi ang kamay ni Yahweh or ni Lord para hindi makapagligtas. Hindi bingi ang tenga niya para di makarinig. Kasi, di ba, isipin mo nasa ako ka, di ba? Nawala ka na dun sa lupang tinitirhan mo. Tapos napapaisip ka, no, kung meron pa bang pagkakataon na makabalik, di ba? So, gagawin ba ulit ni Lord yung ginawa niya dati nung araw ng Exodus? So, hindi natin alam. Pero at the same time, di ba, bakit sila nandun sa state nila? Kasi nga, di ba, ayun, nagkaroon sila ng matinding kasalanan. Okay? So, hindi bingi ang tenga niya para di makarinig. Ang kasamaan nyo ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Okay, so ganun talaga, no, pag nagkakasala tayo, lalo na kung mas lalong palala yung ating pagkakasala, di ba? Mas lalong lumalayo yung relasyon natin sa Diyos. At the same time, mas hindi natin nai-image ng tama yung Diyos. Kasi nga, di ba, based doon sa Genesis 1, tayo yung image ni Lord eh. Pero the more na we sin, nasi-separate tayo kay God, no, because of sin, mas lalo tayo napapalayo. So, more likely, mas lalo tayong hindi nagiging image ni Lord, no, or hindi nakikita yung pagiging image of God sa atin. So, mga kasalanan nyo ang dahilan kaya di niya kayo hinaharap at di niya kayo pinapakinggan. So, ayun, di ba, yung more likely kapag parang bulag-bulagan tayo or bingi-bingihan tayo sa ating mga kasalanan, no? Pero at the same time, ayun, nagpe-pray tayo na parang wala tayong ginawang masama, no? So, mahirap yun. Okay? So, pero ito, mas malupit yung nangyari at the Israelite times, no? So, verse 3, may bahid ng dugo ang mga kamay nyo at madumi ang mga daliri nyo dahil sa kasalanan. Ang labi nyo nagbibitiw ng kasinungalingan. Okay? So, ang dila nyo nagsasabi ng kasamaan.
Walang nag-aakusa ng patas, hindi tapat ang mga nagdedemanda. Walang basehan ang mga kaso, puro kasinungalingan. Nagpaplano sila ng gulo at gumagawa ng kasamaan. So, yung Pilipinas, 'di ba, considered sila as a Christian country dito sa Southeast Asia. Pero siguro pag narinig to ng mga politiko dati, tatabaan sila. Kasi 'di ba, if we claim to follow God, 'di ba, tapos nangyayari itong mga kaliwat kanan sa society natin, 'di ba? So malamang maasar maiinis sa atin yung Diyos, no? So we claim to follow Him, tapos laganap yung mga injustices, 'di ba? Tapos yung mga puro kasinungalingan. Okay? So ito yung reality, no, ng Bible, kaya masyadong at times talagang masasaktan ka sa mga sinasabi nito, para at the same time magising ka naman sa ulirat, 'di ba? Okay? So ayan, bali siguro sa mga politiko natin, tamang-tama ito. Okay? So pinipisa nila. So ganyan din yung bago tayo pala tumuloy sa verse 5. So ganyan din yung mga leaders nung that time, 'di ba? Nakita ninyo kung gaano mag-pronounce ng judgment ang mga prophets sa kanila. So kahit papaano napapanahon, no, sa mga tiwaling leaders. Okay? So pinipisa nila mga itlog ng ahas at namamatay ang kumain ng itlog ng mga ito. Mula sa napisa, isang makamandag na ahas ang lalabas. Naghahabi sila ng sapot ng gagamba, hindi pwedeng gawing damit ang mga sapot na hinabi nila. Di nito kayang takpan ang kanilang katawan. Ang ginagawa nila ay kasamaan at gumagawa sila ng karahasan. Mabilis ang mga paa nila sa paggawa ng masama at nagmamadali silang pumatay ng inosente. Puro kasamaan ang iniisip nila, marahas at mapanakit ang kanilang pamumuhay. Di nila alam kung paano mamuhay ng payapa at walang katarungan sa buhay nila. Ang daanan nila, ginawa nilang baliko. Walang peace, or let's say walang kapayapaan ang mga lumalakad dito. So tingin ko pwede naman kapayapaan to, no? So ginawa nilang English. So dito naman sa simula sa verse 9, ayan, so aaminin ng bayang Israel, no, yung kasalanan nila. Dahil dito, malayo sa amin ang katarungan ng Diyos at di nakakarating sa amin ang pagiging matuwid niya. Umaasa kami sa liwanag, pero ito, dilim lang ang nakikita namin. Inaasahan naming umaliwalas, pero dilim ang nararanasan namin. Para kaming bulag na kumakapa sa pader, nangangapa kami na parang walang mata. Nadadapa kami sa tanghaling tapat na parang gabi. Pag tinabi kami sa malalakas, parang kami mga bangkay. Umuungol kami na parang mga oso, umiiyak kami na parang mga kalapati. Umaasa kaming makukuha ng hustisya pero wala. Naghihintay ng pagliligtas pero malayo ito sa amin. Talagang marami kaming atraso sa iyo at mga kasalanan naming ang testigo laban sa amin. Dahil nasa harap namin ang mga ito at alam namin ang mga aming mga kasalanan, nagrebelde kami at tinakwil ka namin, Yahweh. Nireject namin ang pagsunod sa iyo, aming Diyos. Pang-aapi at pangloloko ang mga sinasabi namin. Nagpaplano kami at nagsasabi kami ng mga kasinungalingan. Tinalikuran namin ang katarungan at sobrang layo sa amin ang pagiging matuwid. Dahil di kami nagsasabi ng totoo sa public or sa publiko at gumagawa kami ng katiwalian. So kahit papaano, 'di ba, itong bayan ng Israel na nagising sila sa ayun, sa mga kokote nila, no, na ayan, kahit papaano dito sa part ng Isaiah 59 na to, 'di ba, inamin na nila yung mga maling pagkakagawa nila. 'Di ba? Umaasa sila sa hope, pero 'di ba, at the same time, dapat kailangan nilang i-acknowledge yung mga pagkakamali nila, 'di ba? So para kahit papaano pag nakita ni Lord na talagang dalisay, no, yung pag-amin nila,
baka i-reconsider ni Lord. Pero yung pag nakita mo sa judges or kings yun, parang ganyan lang din yung yung peg, no? So, ito, tuloy natin. Wala nang makitang katotohanan at naging biktima ang umiwas sa masama. So, ito sa kalahati, no, ililigtas ni Lord ang bayan niya. Nakita ito ni Lord at di siya natuwa. Sa kawalan ng katarungan, nakita niya na wala ni isa, nagulat siya na walang tumutulong sa mga api. Kaya ginamit ni Lord ang kapangyarihan niya para manalo. Pagiging matuwid ang sandigan niya. Sinuot niya ang pagiging matuwid bilang armor sa dibdib at sa ulo niya ang helmet ng pagliligtas. Paghihiganti ang dinamit niya at binalot ang sarili niya ng galit bilang balbal. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa ginawa nila, galit para sa mga kalaban, paniningil sa mga kaaway. Sisingilin din niya ang nasa malalayong lugar. Kaya mula sa west, matatakot sila kay Yahweh hanggang east. Matatakot sila sa kapangyarihan niya. Kasi darating si Yahweh na parang rumaragas ang tubig at dala ang malakas na hangin. At darating ako sa Jerusalem bilang tagapagligtas para sa lahi ni Jacob na tumalikod sa kasalanan, sabi ni Yahweh. So ayun, 'di ba? So nung nagkaroon na ng repentance, 'di ba? Mag-a-act na si Lord. So, lahat ng mga teams na yan, sa totoo lang, mababasa yan doon sa Deuteronomy, yung sa patapos nun, nung nagbigay ng speech si Moses, no, about sa Israelites. Or let's say, yung prophetic vision niya, no, na mangyayari. So, na-foresee naman na matatanggal talaga yung Israelites doon sa lupang pinangako. At the same time, once na magrepent sila, magbalik loob sila sa Diyos, ayun, so, ibabalik sila dun sa lupang pinangako. So, ngayon, di ba, paano naman dun sa mga spiritual beings, no, na kalaban na nakikita natin dun sa senaryo? So, ito, no, tingin ko, ito yung nag-fall short ng onti doon sa translation sa Pinoy version. So, kapag nag-run through na talaga tayo mula ulit, so doon na lang tayo magpaparallel ng mga ibang translation, no? When the time na tingin ko nagpo-fall short yung sa Pinoy version. Okay, so in terms naman sa judgment ng mga spiritual beings, kasi 'di ba, once na itong mga spiritual beings na to is mahatulan, 'di ba? Kahit papaano mas makakapag-expand yung kingdom of God. Okay. So sa Isaiah 34, okay. So ito, no. Ayan, paparusahan ng Diyos ang mga kaaway niya. So lapit mga bansa at makinig kayo. O mga bayan, pakinggan ninyo. Makinig ang lupa at lahat ng nandito, ang mundo at lahat ng nanggaling dito. Kasi galit na galit si Yahweh sa lahat ng bansa at sa lahat ng army nila. Matindi ang galit niya. Hinatulan niya na sila kay kamatayan, binigay niya na. Mga bangkay nila pababayaan, nangangamoy ito, aalingasaw. Dugo nila aagos sa mga kabundukan. Mabubulok lahat ng nasa langit gaya ng sun, moon, at stars. More on sa English translation, ito ay host of heaven. So, more likely, hindi basta yung mga cosmological na sun, moon, stars, no? So, more likely, nagpe-pertain ito sa mga divine beings, no? So, parang scroll na ni Rolyo, mawawala ang langit. Lahat ng mga nandun ay maglalaglagan. Gaya ng mga dahon na nalalaga sa puno ng ubas at mga dahon sa fig tree. So, magkakaroon ng matinding judgment, no? Tapos yung mga host of heaven, ayun, durog, yari, dawit. So, magkakaroon ng matinding judgment. Tapos yung pagkakahulog nila, di ba? Ayan, so, parang na-imagine nyo yung sa Luke, no? Yung sinabi ni Jesus Christ na, I saw Satan, falling from heaven. Okay? So, yung isang parallel nito,
makikita naman siya dun sa Psalm 82. Kasi nga 'di ba, sinabi natin dun sa yung Tower of Babel, nagkaroon ng separation dun eh. So, yung mga ibang divine beings nakatoka sa mga ibang nation, tapos yung portion naman ni Lord is yung Israel. So, once na, ayun, mag-go tayo ng by Genesis to Revelation, ayun, dadaanan natin yan, tas ano yung ba yung naging problema, no? So, Psalm 82, so nakaupo ang Diyos sa pwesto niya sa council ng langit, or yung tinatawag na divine councils, no? Sa gitna ng mga Diyos. Okay. So, i-clear out din natin yung problem ng category ng monotheism, no? Basta, i-discuss na lang natin yun once na magsimula na tayo dun sa Genesis. So, yung once na mag-weed out na tayo ng mga concepts or yung mga context ng Bible. Okay, so, ayan, sa gitna ng mga Diyos, nagbibigay siya ng hatol. So, tanong niya, hanggang kailan kayo mag-judge ng hindi tama? So, anong meron dun sa mga Diyos na yun at ba't hindi sila nag-judge ng tama? So, more likely, no, dun sa libro ni Michael Heiser, dun sa Unseen Realm, galing rin dun sa collate ng mga data sa mga iba't ibang scholars, no? Ayun nga, dun sa Tower of Babel, yung mga ibang divine beings, tinoka dun sa mga ibang nation. Yun nga lang yung naging problema. Imbis na itong mga divine beings na to, ang trabaho nila is ilapid din kay Lord itong mga ibang nations na to or gabayan pabalik kay Lord. So, ang ginawa nila, nag-rebel din sila. Sila mismo yung tumanggap ng worship. So, na-entice nila. So, ayun, hanggang sa nagkaroon ng problema. So, continue natin. Hanggang kailan nyo paboran ang mga masama? Bigyan nyo ng hustisya ang mga mahirap at ulila. Ipaglaban ang karapatan ng mga api at mahihina. I-rescue nyo ang mahina at nangangailangan. I-save nyo sila sa kamay ng masasama. Mga wala kayong alam, ang hina ng ulo nyo, ang sasama ng ginagawa nyo. Magulo na ang lahat, wala nang hustisya sa mundo. Oo, sinabi ko nga mga Diyos kayo, lahat kayo anak ng pinakamataas. Pero mamamatay kayo kagaya ng tao at gaya ng kahit sinong leader, matatapos din kayo. So, ito biglang kinall out si Lord, no? So, bangon, O Diyos, i-judge mo ang mundo kasi sa'yo ang lahat ng mga bansa. So, bali sa bandang dulo, no, once na magkaroon ng judgment doon sa mga gods na yun, di ba? Biglang kinlaim ni Lord yung buong mundo. Okay, or yung, let's say, yung lahat ng bansa. So, bali, parang tinanggalan sila sa mga karapatan nila, no? So, ito yung makikita natin na prevailing theme na sasaluhin natin sa New Testament sa totoo lang. So, bukod dun sa sinesave tayo ni Jesus Christ sa ating bakasin, at the same time, merong battle na nangyayari, no, between the spiritual beings and Jesus Christ. So, kahit papano, nagkakaroon na tayo ng malaking arc, no, nung story natin sa Bible na kung saan once na i-trace natin yung team na yun, ayun, magiging full color picture yung story ng Bible. So, ngayon, nandito na tayo sa judgment, no. So, ayan, bali, may judgment doon sa Israel, nagrepent sila, tapos ayun, babalik si Lord para i-save sila, para makabalik sila do sa promised land nila. At the same time, itong mga spiritual beings na to na nag-cause ng havoc, no? Kaya hindi rin makapag-proceed yung blessing na gusto ibigay ni Lord sa buong mundo, no? Ay magkakaroon na ng judgment at mapapasailalim niya na lahat ng mga nations. So meaning, dun sa story ng Bible, tayo, na hindi naman tayo Israelites, di ba, mga Gentile tayo, nakikita natin yung access point, no, kung saan tayo papasok sa story. Kasi nga, di ba, i-judge ni Lord yung mga iba't ibang Diyos na yun, eh. Hanggang sa, di ba, once na magkaroon ng this inheritance, ayun, kukunin tayo ni Lord, di ba? So, magkakaroon ng way para makabalik tayo dun sa God of the universe. Okay?
So ngayon, bali, check naman natin yung about sa mga passage sa hope, no? So, yung makakabalik ba yung Israelites sa lupa, or let's say yung mga pangakong binibigay ni Lord sa kanila para mag-persevere sila, no? Despite na natanggal sila doon sa lupa, i-continue pa rin nila yung buhay nila at yung pagiging faithful nila kay Lord. So, punta tayo doon sa pinaka-paboritong verse na nata-take out of context. Okay, yung sa Jeremiah, no? Okay, yung for I have the plans for you. So, magsimula tayo dito sa verse 1 ng chapter 29. Ito ang letter na pinadala ni Prophet Jeremiah mula Jerusalem para sa mga buhay pang elders, priests at prophets at lahat ng dalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. So, para kanino? Doon sa mga buhay pa doon sa tribe ng Judah, no? So, sinulat niya ito after umalis ni King Jeconiah mula sa Jerusalem kasama ang inang reyna, mga eunuch, mga leaders ng Judah at Jerusalem, mga craftsmen at mga panday. Pinadala ang letter kina Elasa na anak ni Shaphan at Gemaria na anak ni Hilkiah. Pinadala sila ni King Zedekiah kay Nebuchadnezzar. Ito ang nakasulat. Ganito ang sinabi ni Yahweh na makakapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng taga-Jerusalem na pinatapong ko sa Babylonia. Magtayo kayo ng bahay dyan at manirahan. Magtanim kayo at kainin ang magiging bunga nito. Mag-asawa kayo para magkaanak. Ihanap nyo na mapapangasawa ang mga anak nyong lalaki at payagan nyong mag-asawa ang mga anak nyong babae para magkaroon din sila ng mga anak. Magpakarami kayo at huwag nyong hayaang kumonti kayo. So, be fruitful and multiply na naman na team, di ba? Nandun na naman. Pero pagyamanin nyo ang city na pinagdalhan ko sa inyo. Ipag-pray nyo sila kay Lord kasi uunlad din kayo kapag umunlad sila. So, partida. So, itong bayan na to, ito yung sumakop sa kanila, dumurog sa kanila, at inalis sila doon sa lupain nila at dinala sila doon sa Babylonia. Pero at the same time, di ba, sinabihan sila ni Lord na ipag-pray nila yung bayan na yun, di ba? Okay? Kasi pag umunlad yung bayan na yun, kasama sila, di ba? Sinasabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, huwag kayo magpapaloko sa mga prophets at sa mga manghuhula na kasama nyo dyan. At huwag kayong basta-basta maniniwala sa panaginip nila. Kasinungalingan lang ang mga sinasabi nila sa inyo sa pangalan ko. Hindi ko sila pinadala, akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ganito ang sabi ni Yahweh. After ng 70 years ng pananatili nyo sa Babylonia, ipaparamdam ko uli ang pagmamahal ko sa inyo. Tutuparin ko ang promise ko na ibabalik kayo sa lupaing binigay ko sa inyo. Dahil alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa ikakabuti ninyo at hindi sa ikakasama nyo. Mga plano magbibigay sa inyo ng future na puno ng pag-asa. Tapos tatawag kayo at lalapit at magpe-pray sa akin at papakinggan kayo. Pag hinanap nyo ako, makikita nyo kung buong puso nyo kung hahanapin. Matatagpuan nyo ako, sabi ni Yahweh, at babalik ko ang mga kayamanan nyo at igagather kayo mula sa lahat ng bansa at lugar na pinagtabuyan ko sa inyo at babalik ko kayo sa pinagmulan nyo bago kayo pinatapon. So, di ba, ayan, nagkaroon tayo ng run-through na pagbasa ng Jeremiah 29. So, yung verse na nata-take out of context, which is yung verse 11, so, di ba, nagbukang natural na flow talaga siya at nalaman natin kung ano yung pinaka-konteksto nung verse 11 na yun. Kasi nga, di ba, mukhang there's no such hope na, pero, di ba, inutusan sila ni Lord na ipag-pray nila yung city kasi kung umunlad yun, uunlad din sila. Tapos at the same time, di ba, kinumand niya na magparami sila, di ba? Okay? So, be fruitful and multiply. Tapos ayun nga lang, sinabi ni Lord na after 70 years, no,
ayun, bali doon tutuparin ni Lord yung promise. Pero meron pa rin na hindi repentance eh. Okay? Kaya nire-interpret to ni Daniel hindi pala 70, kumbaga 70 times 7. Kaya 490 years silang na tanggal doon sa lupang pinangako, no? So, ganun yung nangyari. Okay? So, ayun, no? Bali, ang ine-expect natin ngayon sa kwento, makakabalik itong mga Israel na to, no? Doon sa lupang pinangako. At ayun, yung babalik din yung pagmamahal ni Lord, diba? Tapos mamahalin din nila si Lord. Para matuloy yung pinakabalak ni Lord in the first place pa lang. Nakukuha natin. So, check natin rin yung in the coming of New Covenant. Nasa Jeremiah din yun. Which is 31. Tapos check natin verse 31. So yan, sinabi ni Lord, darating ang panahon na gagawa ako ng isang bagong kasunduan sa Israel at sa Judah. So more on, makakabalik yung northern tribe. So ito yung nahati, di ba? Northern out, southern tribe. So magkakabalikan sila ulit. Hindi ito tulad ng kasunduan ko sa mga ancestors nila nung araw na nilabas ko sila mula sa Egypt. Kahit na para akong asawa sa kanila, hindi sila naging tapat sa kasunduan. Ito ang bagong kasunduang gagawin ko sa bayan ng Israel pag dumating ang panahong iyon. Isusulat ko ang batas sa mga puso nila, magiging Diyos nila ako at magiging bayan ko sila. Hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa na kilalanin si Lord dahil makikilala nila akong lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Papatawarin ko ang kasalanan nila at kakalimutan ko ang kanilang kasamaan. So ayun, magkakaroon ng covenant. So more on yung Torah or yung instruction, hindi na isusulat sa bato. Kumbaga, isusulat na sa puso natin. Tapos kung ano man yung mga naging kasalanan natin, di ba? Sabi ni Lord, hindi niya na daw aalalahanin. Okay, so napaka gandang covenant nito, no? So ang tanong, di ba? Kailan ba makasatuparan to? So, as for us, 'di ba, mga Kristiyano, alam natin kung saan papunta to, no? Okay? So, ngayon, 'di ba, as we look through dun sa story, ginagawan ng paraan ni Lord eh. Tapos yung parang pinaka-intent niya, 'di ba, is i-bless talaga tayo. So, nakikita ninyo kung saan papunta yung story. So, ngayon, 'di ba, kung itatanong natin, so saan nag-fit dito yung story na parang parating tinetel sa atin? Na, ayun, di ba, may holy God, nagbigay siya ng batas, hindi mo nasunod yung batas, nang dahil doon, mapupunta ka sa impyerno, di ba? Pero kapag mapupunta ka sa langit, nakukuha nyo? So, all throughout nung nagbabasa tayo ng Old Testament, parang hindi naman yun yung running team na parang kailangan na natin makapunta ng langit. Something like that. Pero ang nakikita nating prevailing team na yung presence ni Lord, 'di ba? Babalik. Makakasama niyang mamuhay yung mga tao. So ayun, Old Testament na yun, no? So ewan ko na lang, no? Kaya maganda na binabasa natin yung Bible natin from cover to cover at i-trace natin kung ano ba yung mga themes. Para kapag nasa New Testament na tayo, kapag gumamit ng mga term na like Kingdom of Heaven, etc., malalaman natin kung ano ba talaga yung mean nun. As long as na meron tayong tamang background ng Old Testament. At ano ba yung story na iwan ng Old Testament na hindi nagkaroon ng resolution. So kasi kung ano yung mga pinagsasabing promise ni Lord sa Old Testament, inaantay natin ng katuparan eh. Kasi doon papunta yung story. So nakikita natin, hindi
balangkas ng story ng Bible is yung katulad na sinabi ko kanina or most likely yung mga super summary story na binabanggit sa atin. Kaya yun, isa sa mga goal nitong podcast channel na to, 'di ba, is magkaroon tayo ng walkthrough at i-trace talaga natin yung story para when the time comes, kahit papaano aware tayo. Tapos ano ba yung mga promise na sinabi ni Lord, 'di ba? Na once na bumalik siya ulit, ano yung mga dapat mangyari, ano yung mga bagay na dapat tayo mag-persevere kasi alam natin at the end of the road, 'di ba? Magtatagumpay si Lord dun sa mga balak niya. Magiging ayos din ang lahat. So ngayon, tignan natin yung promise king, no, na pinramis ni Lord doon sa Book of Isaiah, no. Kaya nga 'di ba, as we go along dito sa story ng Bible na tinatrack natin, 'di ba? Para mapapaisip ka saan nagfi-fit dun yung parang typical na cliche narrative, no? Na nasa church language setting. So, ayan, binabasa na natin yung Bible mismo. Hindi nagiging parang yung pinaka-plot theme is yung dahil nagkasala ka, punta ka kagad ng hell. And then, kailangan mo blah 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 para makapunta ng langit. Hindi ganun yung nakikita ko kung ano yung team na nagra-run all throughout. Okay? Kaya gagawin natin, ayan, babasahin natin ulit yan sa simula para makita ninyo na hindi naman ako nag-iimbento, di ba? So, babasahin natin yung Bible at hahayaan natin yung Bible yung mag-set ng terms kung ano ba talaga yung story, ano ba talaga yung kailangan maging resolution, di ba? At ano ba talaga yung problem. So, hindi natin uunahin yung mga systematic theology na hinandle sa atin kasi magiging blinders kasi natin yun eh. So, hayaan lang natin yung Bible na mag-speak for itself na hindi tayo basta magpasok ng mga bagay na tawag dito yung mga parang na-handover kagad sa atin, no? So, hayaan lang natin na mag-run through yung storya para yung hope natin, di ba, naka-embed dun sa kung paano ba ni-reveal ni Lord yung sarili niya at dun sa story na tinetel niya. Okay? So, Isaiah 11:1. So, may sisibol sa naputol na puno ni Jesse. So, si Jesse is yung tatay ni David, no? Kasi 'di ba yung Promise King natin dun sa 2 Samuel, 'di ba, or let's say dun sa 1 Chronicles 17, 'di ba? Ayun, manggagaling kay David. So yun, at isa sa mga sanga ang tutubo mula sa ugat nito. Ibibigay sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa, espiritu ng katalinuhan at kapangyarihan, ang espiritu ng kalaman at takot kay Yahweh. Kasiyahan niya ang pagkaroon ng takot kay Yahweh. So, mahal na mahal nito si Yahweh, no? So, kasiyahan niya yung pagkakaroon ng takot, di ba? Pero yun, once na mag-go along tayo, i-unpack din natin kung ano bang Hebrew word yung nandyan, tas ano ba talaga ibig sabihin doon, yung takot ba na, or yung parang respect, di ba? Okay? Hindi siya magja-judge ayon sa nakikita ng mata niya o magdedesisyon dahil sa naririnig niya. Matuwid niyang hahatulan ang mahihirap, patas na desisyon ang gagawin niya para sa mga walang laban. So, doon sa binasa natin kanina sa Isaiah 59, di ba, ang problema, walang justice eh. Hindi tama yung paghahatol ng iba, tapos nagdedemanda ng puro kasinungalingan eh. So, ito inverse yung pinramis ni Lord na manggagaling doon sa branch ni Jesse, di ba? Sa kanyang mabagsik na hatol, paparusahan niya ang mga tao at gamit ang kanyang mga salita. Papatayin niya ang masasama. Naku, yari kayo. Okay? Maghahari siya ng may katarungan at maglilid siya ng may katapatan. Magsasama ang wolf at batang tupa sa iisang tirahan. Hihiga ang leopard sa tabi ng batang kambing. Magsasamang kumain ang batang baka at lion
at isang bata ang mag-aalaga sa kanila. So nakikita natin ito, no, yung mga parang mga violent animal, tapos yung mga animal na maamo. So nang dahil dito sa magiging leader na to, magkakaroon ng peace. Okay? So pwede nating sabihin na parang allegory to or metaphorical yung language. Pero at the same time, 'di ba, nakita natin yung nangyari simula nung nakapasok yung sin sa mundo eh. Nasira yung harmony ng creation eh. Na kung saan 'di ba dapat wala nagpapatayan. Even those within the animals. Kasi ang binigay sa kanilang pagkain is yung mga plants, di ba? So, hindi kailangan ng mga hayop na magpatayan sa isa't isa. Pero as we see ngayon, yung creature, di ba? May mga creature na, or mga animals na pumapatay ng kapwa animals sila para may makain lang. Pero at the same time, kung, di ba, metaphorical language yan, yung mga violente, no? Or yung mga parang magbabago. Kasi, di ba, magli-live in harmony sila. Okay, so ito yung mga ine-expect natin, di ba, na once na dumating si Christ, tignan natin kung magkakaroon ba talaga ng resolution. So, hindi simpleng sin lang natin naman yung yung kailangan solusyonan eh. Pati yung mga ibang players sa scene. Okay, so continue natin. So, kakain ng sabay ang baka at oso, pati ang mga anak nila magtatabi sa paghiga. Kakain ng damo ang layon gaya ng isang baka. Okay. So, hindi napapatay yung lion ng parang kapwa niya animal. So, para magiging ano na lang rin siya, baka, no? Kasi, ayun, kakain na lang daw siya ng damo. Maglalaro ang baby sa tabi ng lungga ng cobra. Wow. Diba? Parang natanggal na yung curse, no? Sa creation. So, napaka ganda nito, no? If ma-witness natin itong araw na to, no? Once na dumating yan. So, continue natin. So, at ipapasok ng bata ang kamay niya sa tirahan ng ahas. Pero walang mangyayaring masama sa kanya, di ba? Walang mananakit o maninira sa buong banal na bundok ko. Dahil mapupuno ng pagkilala kay Lord ang lupa gaya ng dagat na puno ng tubig. So, darating yung araw na kung saan maset lahat ng things right. Ayun, so even though yung creation mismo, no, mapapakawalan dun sa curse ng sin. So, hindi lang naman it's about us eh. Kumbaga yung buong creation. So, nang dahil sa sin, ayan, so hindi magampanan ng creation yung dapat kung ano ba siya eh. So, at the same time, at the same thing sa ating mga humans, di ba, because of sin, hindi natin magampanan kung ano ba tayo made to be. To be the image of God, di ba? So, kitang-kita natin dito sa Isaiah 11 na once na maset yung things right, no, ito yung mga bagay na i-expect natin. So ngayon, bali, bago tayo pumunta dun sa pag-close nitong episode na to, no, dun sa kay Prophet Malakay, kasi siya yung pinaka last book natin, no, as dun sa Christian Bible. So, titignan muna natin yung mga verses na nagpapatungkol, no, bilang tulad natin mga Pilipino. So, consider tayo as Gentiles. Hindi naman tayo mga Hudyo by descent, diba? So, kailan ba tayo papasok dito sa story ng Bible na to, no? Okay. Pero kahit paano, nakabasa na tayo ng mga verses kanina or let's say nung part 1 na darating yung time na masasama tayo, diba? Dun sa people of God. Okay, so as for now, ayun, mga snapshots lang yung nakikita natin, di ba? So, more likely, ang main focus nitong story ng Old Testament is yung sa story ng people of Israel. Kung paano sila nag-fail dun sa dapat nilang role, no?
So ngayon, bisitahin natin yung Isaiah 2. Okay. So ito ang vision na nakita ni Isaiah, anak ni Amos, tungkol sa Juda at Jerusalem. Mangyayari sa pagdating ng panahon, or let's say yung future, na ang bundok kung nasan ang tahanan ni Lord magiging pinakamataas sa lahat ng mga bundok, pinakamahalaga sa lahat ng mga hills. At lahat ng bansa ay dadaloy papunta doon na parang ilog. Maraming tao ang pupunta at magsasabing, tara, umakyat tayo sa bundok ni Lord, sa tahanan ng Diyos ni Jacob or ni Jacob, para ituro niya sa atin kung paano mamuhay at lumakad ng ayon sa gusto niya. Kasi manggagaling sa Zion ang kautusan at sa Jerusalem ang mga instructions ni Lord. Siya ang magja-judge sa mga bansa, siya ang magde-decide para sa mga tao. Gagawin nilang pang-araro ang kanilang mga espada at gagawin nilang pantagpas ng ani ang mga sibat nila. Hindi na makikipaglaban sa isa't isa ang mga bansa. Hindi na sila magte-train para sa gera. So, in days to come, no? Okay? So, malamang in a super distant future yun. Okay? So, lahat ng mga bansa mag-i-stream dun sa mountain ni Lord. At malamang, di ba, ayun, mag-worship sa Kanya. At kahit papaano, di ba, nakikita nila yung wisdom dun sa utos ni Lord. At hindi na sila mag-aaway-away. Yung mga weapons of war nila, ayun, gagawin nila pangkabuhayan. Hindi na sila magte-train para sa gera. So, more likely, magte-train na lang sila kung paano to serve others. So, ayan yung mga kailangan natin i-look forward, no? Kahit mahirap mamuhay ngayon bilang isang Christian, darating yung araw, magiging ayos din yung lahat. So, dito nakikita natin, di ba? Hindi lang mga Israelites, pati yung mga ibang bansa, di ba? Sila pa yung mag-eengganyo na pumunta dun sa bundok ni Lord. So, lahat ng bansa. So, tignan pa natin dyan yung sa Isaiah 56. So, ito na yung mga snapshots na pumapasok na tayo sa scenery, no? Okay, so ito yung team, no? So, isasama sa bayan ng Diyos ang lahat ng bansa. So, hindi na lang basta Israel. So, kumbaga, makakasama na rin pala lahat. Ito ang sabi ni Lord, mamuhay kayo ng patas at gawin ang tama dahil parating na ang pagliligtas ko at makikita ng lahat kung paano ko gawin ito. So, blessed ang taong gumawa ng tama at talagang sinusunod ito. Ginagalang niya ang Sabat at di niya ito binabaliwala. At hindi siya gumagawa ng kahit anong masama. Di dapat sabihin ng isang dayuhan kasama sa bayan ni Lord na ihiwalay ako ni Lord sa bayan niya. Hindi rin dapat sabihin ng eunuch para akong natuyot na puno. Ito ang sabi ni Lord. Sa mga eunuch na sumusunod sa Sabat, pinipili ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at talagang sinusunod ang kasunduan ko, magpapatayo ako sa temple ko ng monumento para sa kanila. Mas okay ito kaysa magkaroon ng mga anak. Magtatagal forever ang monumentong yun at di sila makakalimutan. At ang mga dayuhan kasama sa bayan ni Yahweh para mag-serve bilang priest. So dayuhan magsaserve na bilang priest. So kahit paano para nakikita natin yung actualization ngayon yan, di ba? Ayan, mahalin si Yahweh at para maging servant niya, lahat ng gumagalang sa Sabat at talagang sinusunod ito. At namumuhay ayon sa kasunduan ko. Dadalhin ko sila sa banal kong bundok at gagawin ko silang masaya sa house of prayer ko. Ang mga offering na susunugin at mga alay nila tatanggapin sa altar ko. At tatawaging house of prayer ang bayan ko para sa lahat ng tao. Ito ang sabi ni Lord God na nagbalik sa mga ipinatapo Israelites. Ibabalik ko pa yung iba bukod sa mga naibalik ko na. So ayun, 'di ba? Ito yung mga inaantay natin na plot twist, no? Okay, at the same time, yung role ng Israel magagampanan na nila dun sa future.
So, ibang usapan pa ngayon kung ano yung nangyayari doon sa gera, no? So, hindi ko muna siya itatouch kasi marami pang apektado na world history na kailangan ungkatin bakit napunta doon sa ganong sitwasyon. Okay, so kung ang tanong, yung Israel ba na yun, is yun ba yung biblical Israel? I think ko dapat na to parang episode na para lang sa yung in-house discussion, no? So mahirap dito kapag sa YouTube. So kasi maggo-go ka doon sa doon sa parang church history, etc. Tapos paano umabot doon sa point na yun Okay? Pero ayun, may promise si Lord doon sa bayan ng Israel. At the same time, nakikita natin na darating yung time na makakasama yung Gentile sa pag-worship ng God of Israel. And then, doon sa Isaiah 66:18, kita din natin dyan, alam ko ang ginagawa at iniisip nila. Dadating ako para i-gather lahat ng bansa at mga tao may iba't ibang language. O di ba yung na-scatter sa Babel? Darating din yung time na ibabalik lahat. Pero yung sneak preview niyan, makikita nyo dun sa Book of Acts. Yung dun sa Day of Pentecost. Okay? Dadating sila para makita ang kapangyarihan ko. Ayan, di ba? So, bibigyan ko sila ng sign, etc. So, nakikita natin, di ba? Talagang makakasama talaga sa picture yung mga Gentiles na kapag nagtagumpay yung Israel doon sa role nila, di ba? Magiging blessing sila sa buong mundo. At the same time, yung problem ng death, sin, or let's say lalo na yung death na yun, no? Magkakaroon ng resolution lahat yan. So, once na makapunta tayo doon sa New Testament. So, in terms naman doon sa mga resurrection passages, nasa Daniel siya, pero ayun, hindi na natin sila nadaanan, no? So, last verse na kahit pa paano may snapshot na makakasama tayo, no? Tayo mga hentil doon sa people of God. Okay? So, sa Psalm 86. So, ayan, di ba? Lahat ng bansa na kinreate mo, lalapit at magbabaw sa'yo. Pupurihin nila ang pangalan mo, Lord. So, hindi lang, ine-expect sa future, hindi lang naman bayan ng Israel yung mag-worship kay Lord. Kundi lahat. Lahat ng nandun sa Babel na yun, okay, so lahat ng tao sa mundo, iba't ibang lahi, mag-worship kay Lord. Depende pa kung ano yung meaning ng lahat na yun. Okay, pero more likely yung mga magka-come into faith. Pero lumalabas, hindi na lang siya basta Israel by descent. So, iba't ibang lahi na. So, as we see, di ba, doon sa Psalm 82, once na nagkaroon ng judgment doon si Lord doon sa mga gods of the nation, yung ma-disinherit yung mga nations na yun, doon ng mga masasamang spiritual beings na yun. So, mapapakawalan yung mga nations na yun doon sa spiritual being na yun. At itong mga taong to, di ba, ayun, magkakaroon sila ng knowledge ni Lord at magwo-worship sila kay God. So, yun yung nakikita nating track. Okay? So, kinuha ni Lord yung Israel para maging blessing. Kaya nga lang, naging problem mismo yung Israel. So, ngayon, ang gagawin ni Lord, i-rescue niya yung Israel para yung role ng Israel magawa nila, di ba? At para mangyari na yung inaasam, lahat ng mga bagay is babalik ulit kay Lord. So, yan yung mga ina-expect natin na magkakaroon tayo ng picture dun sa New Testament. Okay? So, ngayon, punta na tayo dun sa kay Malakay, no? So, panapos ng ating summary ng story part 2. Pero, grabe, no? Inabot na tayo ng pagkahaba-haba. Pero, summary pa lang yan. So, paano pa pag nag-full picture na tayo, di ba? Na once na i-trace talaga natin yung story ng buong Bible. Ayun, from Genesis to Revelation. So, yun, bali, last chapter ni
Malakay. So, Day of the Lord. So, ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dumarating na ang araw ng paghuhukom. Okay, judgment ulit. Sa araw na yun, ang mga mayayabang at mga masasama ay susunugin sa napakainit na pugon hanggang maging abo na lang sila. Pero kayong mga gumagalang sa akin, maliligtas kayo, gaya ng pagpapagaling sa inyo ng sikat ng araw. Lulundag kayo sa tuwa gaya ng mga bakang nakalabas ng kulungan. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw ng aking pagkilos, tatalunin ninyo ang mga masasama at magiging para mga abo sila na tatakpan nyo. Lagi nyong tandaan ang mga batas ni Moses at mga instruction at mga utos na binigay ko kay Moises doon sa Mount Sinai para sundin lahat ng mga Israelites. Pero bago dumating ang nakakatakot na araw ni Yahweh, ipapadala ko sa inyo si Prophet Elijah. Aayusin niya ang relationship ng mga magulang at ng mga anak nila. Kung hindi, darating ako at isusumpa ko ang lupain nyo. So, ang weird ng picture, no? May part na hope at may part na fear. Magkasabay na nagra-run yung team ng judgment at yung team ng hope. Kasi at the same time, syempre, di ba, kailangan, wag naman tayo maging bulag-bulaga doon sa evil na nagra-run sa society, di ba? Para once na ma-eradicate yun, di ba, magkakaroon ng hope. So ngayon, di ba, sinabi ni Lord na darating siya. Pero bago siya dumating, di ba, ipapadala niya daw yung prophet niyang si Elijah. So once na pumunta ka sa New Testament ngayon at binanggit yung verse na yan, di ba, si Yahweh ba yung nakita natin dun sa senaryo nung kinote yan na, di ba, ipapadala niya daw dun si prophet Elijah to make way for the Lord, make His path straight. English Bible yun. Okay? So, bali, ayan, dito nagtatapos yung Old Testament natin. Ang tanong, kailan magbabalik si Lord? So, ayan, bali, may intertestamental period pa, may mga importanteng nangyari pa sa history ng mga Israelites noon bago dumating si Jesus Christ talaga sa scene. So, as we close dito sa part 2 ng summary ng story ng Bible, ayan, kita nyo na kung ano yung problema, anong kailangan resolusyonan, di ba? Ano yung takbo ng story. Kaya sa totoo lang, no, ayun, nung na-train ka na magbasa, kahit paano, natuto ka ng ancient Near East context, Greco-Roman world, Second Temple period, narratively reading ng Bible. So, parang napatanong ako nun eh. Bakit ganun ipasa sa atin yung kwento? Parang iba. Okay, yung may utos si Lord, hindi tayo makasunod ng dahil doon. Punta ka ng impyerno. Or gusto mo ba makapunta ng langit? Blah, blah, blah. So, kapag binasa natin yung Bible narratively, hindi yun yung nakikita kong team eh. Hindi ko nakikita yun yung story. So, kadalasan yung mga story na pinapasa sa atin, wala doon yung Israel. Basta yun, may seed doon na lalabas as boom. Here comes Jesus Christ. So, ito, once na ma-develop natin yung tamang foundation ng story, pag nasa New Testament na tayo, hindi na tayo mahihirapan. Bakit sinasabi ni Jesus Christ yung mga sinasabi niya, etc., etc. Pero like I said, iba pa rin talaga kapag binasa natin ng buo. So, tingin ko, hindi ganun na nakakapagbigay ng justice itong ginagawa nating summary. Pero at least, ayun, nabibigyan ko kayo ng backbone kung ano ba talaga yung story na nagra-run all through the Bible. Pero yun, para mapatunayan natin kung totoo ba yung sinasabi ko or hindi, after natin matapos yung summary hanggang Revelation, babalik tayo ulit sa Genesis. At hindi na tayo basta tatalon-talon.
para makita natin kung tama ba talaga yung sinasabi ko or nag-iimbento lang ako. Okay? So yun, bali, thank you sa pagsama sa akin dito. Hope na na-bless kayo. At see you sa mga future episodes. So, aalamin talaga natin dito kung ano ba talaga yung story na tinetel ng Bible. Okay? So, kung ano yung story na tinetel, doon na lang tayo mag-build up ng mga theology natin. Ayun, at the same time, maglo-launch din tayo ng mga parang separate season ng podcast with regard sa mga short book review or magbo-book overview tayo ng mga librong binabasa ko na makakatulong sa pag-improve ng mga contextual reading natin, lalo na doon sa Word of the Bible. So yun, thank you guys. See you sa mga future episodes. God bless.